Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang board-certified na espesyalista sa kalusugan ng kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihang higit sa 60 taong gulang na muling makuha ang kanilang sigla, kaginhawahan at kumpiyansa. Nakikipag-usap po ako sa inyo ngayon dahil nasaksihan ko ang napakaraming mabubuting babae na nagdurusa hindi dahil pinabayaan nila ang kanilang kalusugan, kundi dahil hindi kailanman sinabi sa kanila ang buong katotohanan. Maaaring iniisip ninyo na ang araw-araw na masturbasyon pagkatapos ng edad 60 ay isang usapin lamang ng kasiyahan. Mag-isip po kayong muli. Maaaring ito mismo ang susi upang maiwasan ang paghina ng inyong pelvic health bago pa man kayo makaramdam ng kahit isang sintomas. Sa oras na mapansin ninyo ang pinsala, ang kapalit na babayaran ninyo sa kaginhawahan at kalayaan ay maaring mas malaki kaysa sa inyong inaakala. Nakikita ninyo ang mismong gawi na madalas ay nababalot ng katahimikan ay maaring kapag ginawa ng may balanse, makaiwas sa mismong mga problemang sinusubukan ninyong iwasan. Ito ay isang nakatagong katotohanan, isa na hindi tatalakayin ng karamihan sa mga doktor. Ngunit ang pag-unawa rito ay maaaring magbago ng takbo ng inyong kalusugan at kapakanan sa mga darating na taon. Ngayon, ibubunyag ko ang nakakagulat at hindi gaanong kilalang epekto ng araw-araw na masturbasyon sa inyong pelvic health pagkatapos ng edad 60. Ang mabuti ang masama at ang kritikal na pagkakamali na dapat ninyong iwasan kung nais ninyong manatiling malakas, masigla, at may kontrol sa inyong katawan. At maniwala po kayo, sa pagtatapos ng talakayang ito, malalaman ninyo kung paano protektahan ang inyong sarili at kung paano ang isang maliit na pagbabago sa inyong routine ay maaring magligtas sa inyo mula sa maraming taon ng hirap pagkadismaya at pagsisisi. Upang tunay na maunawaan ang nakatagong epekto ng pang-araw-araw na gawi sa inyong pelvic health, kailangan muna nating tingnan ang isa sa mga pinakamahalaga nitong pangangailangan, ang regular na daloy ng dugo at sapat na moisture. Ang araw-araw na masturbasyon ay tumutulong na pabusugin ang mga tissue ng pelvic at maiwasan ang atrophy. Bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan, sa loob ng 3 dekada, may isang katotohanan na paulit-ulit kong nakikita. Binibigyan ng gantimpala ng katawan ang pag-aalaga, ngunit pinarurusahan nito ang pagpapabaya. At wala nang mas malinaw na katibayan nito kaysa sa pelvic health ng isang babae pagkatapos ng menopause. Maraming kababaihan ang nag-aakala na ang pakiramdam ng kaunting panunuyo o hirap ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa ilalim nito, kung walang regular na stimulasyon, isang nakakabahalang bagay ang maaaring magsimulang mangyari. Ang mga tissue sa ari at balakang pelvic tissues ay dinamiko at buhay na nakadepende sa daloy ng dugo upang manatiling malusog, nababanat at malaman. Kapag ang mga tisyong ito ay hindi regular na naaapektuhan ng stimulasyon, humihina ang daloy ng dugo. Isipin ninyo ang isang halaman sa isang sulok na bihirang madiligan. Sa kalaunan ang mga dahon nito ay nagiging malutong at tuyo at nawawalan ito ng sigla. Ang inyong pelvic tissues ay walang pinagkaiba. Kung walang malusog na routine ng pagka-excite at orgasmo, isang kondisyon na tinatawag na vaginal atrophy ang tahimik na lumalala. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa panunuyo, pagnipis ng mga tissue sakit at hirap kahit na hindi ninyo agad nararamdaman ang pinsala. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Teresita, isang 57 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu. Namuhay siya ng may disiplina, masustansyang pagkain, regular na paglalakad. Ngunit matagal nang naniniwala na ang pansariling kasiyahan ay para lamang sa kanyang kabataan. Nang dumating siya sa akin na nagrereklamo ng masakit na pakikipagtalik, madalas na paghihi
at palaging iritasyon, hindi agad malinaw ang dahilan. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, nakita ang malubhang atrophy na nagpapahirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kung nalaman lang niya ng mas maaga na ang isang simple at katamtamang gawain, ay maaaring nagpanatili sa kanyang pelvic tissues na masustansya na babanat at malusog. Ang araw-araw o regular na pansariling kasiyahan ay nagsisilbing isang nagpapasiglang pulso sa pelvic region. Nagdadala ito ng sariwa at mayaman sa oxygen na dugo sa mga tissue na tumutulong na mapanatili ang natural na lubrication at pagiging elastiko. Hindi ito tungkol sa kalabisan. Ito ay tungkol sa paggalang sa paraan kung paano idinisenyo ang inyong katawan upang gumana. At kung mas maaga ninyong sisimulan ang pag-aalagang ito, mas matagal ninyong mapapanatili ang kaginhawahan at katatagan na nagbibigay kahulugan sa kalidad ng buhay ng isang babae habang siya ay tumatanda. Ngunit may higit pa sa kwentong ito kaysa sa pagpapasustansya lamang ng mga tissue. Paano kung sabihin ko sa inyo na sa bawat pagkakataon na nagsasagawa kayo ng malusog na orgasmo, hindi lamang ninyo pinapabuti ang daloy ng dugo, kundi ginagamit din ninyo ang malalakas na puwersa sa loob ng inyong katawan na maaring magprotekta sa inyo o tahimik na magtulak sa inyo patungo sa problema sa pelvic. Susunod nating tuklasin iyan. Ang masturbasyon ay tumutulong na labanan ang mga epekto ng pagkawala ng estrogen, nagpoprotekta laban sa panghihina ng pelvic floor. Sa paglipas ng mga taon, nakaupo ako sa harap ng hindi mabilang na kababaihan na nagulat nang malaman na ang mga pagbabago sa hormonal ay tahimik na nakikipaglaban sa kanilang mga katawan. Isa sa pinakamahalagang salik sa hindi nakikitang digmaang iyon ay ang pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause. Mahalaga ito noong kabataan para sa pagpapanatili ng kalusugan at kapal ng mga tissue sa ari at daluyan ng ihi, ngunit ang pagkawala ng estrogen ay nagiging mahirap habang tayo ay tumatanda. Humahantong ito sa pagnipis ng mga tisyong ito, panghihina ng pelvic floor, at sunod-sunod na mga issue tulad ng hindi makontrol na pag-ihi urinary, incontinence at pagbaba ng matris o pantog pelvic organ prolapse. Malinaw kong naaalala ang isang pag-uusap sa dalawang magkapatid mula sa Baguio, parehong nasa kanilang huling bahagi ng 50s. Ang isa ay namuhay sa isang tahimik na paniniwala na ang pagtatalik at pansariling kasiyahan ay hindi na mahalaga na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang mga gawin na yon ay hindi na kailangan. Ang isa namang kapatid gayunpaman ay may ibang pananaw sa kanyang katawan, nauunawaan na ang pag-aalaga sa sarili kahit sa mga pribadong paraan ay bahagi ng kanyang panghabambuhay na pagpapanatili ng kalusugan. Ang kanilang mga physical exam ay nagsalaysay ng isang kwento na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang kapatid na nagpapanatili ng isang malusog na routine ay may mas malakas na mga kalamnan sa pelvic floor, mas kaunting panunuyo sa ari, at mas kaunting sintomas sa paghihi. Ang mga orgasm na kanyang nararanasan ay nagsilbing natural na physical therapy para sa kanyang pelvic floor. Ang kapatid na umiwas bagamat malusog sa ibang aspeto ay nahirapan sa stress incontinence at hirap na hindi napansin hanggang sa naging hindi na maiiwasan ang mga sintomas. Ang regular na orgasm ay nagdudulot ng hindi sinasadyang pag-urong ng mga kalamnan sa pelvic floor. Ito ay hindi lamang isang panandaliang pakiramdam. Ito ay isang mahalagang ehersisyo. Ito ay isang natural na ritmo na tumutulong na mapanatiling malakas at gumagana ang isa sa mga pinakamahalagang sistema ng suporta ng katawan. Kung wala ang regular na aktibidad na iyon, humihina ang mga kalamnan na nag-aambag sa pagtagas ng ihipakiramdam ng kabigatan sa balakang at mas malala pa. Ang aral dito ay simple, ngunit malalim ang pag-aalaga sa inyong katawan ay nangangahulugan ng pag-unawa sa mga puwersang kumikilos sa loob ninyo at paggawa ng maliliit at sinasadyang mga aksyon upang pumanig ang sitwasyon sa inyo.
Ang isang katamtaman at tuloy-tuloy na routine ng pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang isang pribadong gawain. Ito ay isang pisikal na estratehiya para sa pangmatagalang lakas. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihan, ngunit hindi napapansing depensa na mayroon ng isang babae habang siya ay tumatanda. Ngunit ang pagpapasustansya sa mga tissue at pagpapalakas ng mga kalamnan ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Mayroong isang bagay na mas kahanga-hanga na nangyayari sa loob ng inyong katawan sa tuwing pinapanatili ninyo ang simpleng gawaing ito, isang bagay na maaring magpasya kung gaano kayo kalakas, kasigla at katatag sa mga darating na taon. Ating alamin ang nakatagong benepisyong iyon. Ang regular na masturbasyon ay nagpapabuti ng nerve sensitivity at sumusuporta sa tissue regeneration. Sa aking mga taon ng klinikal na trabaho, napagtanto ko na ang pagkakaiba sa pagitan ng magandang pagtanda at masakit na pagtanda ay madalas na nakasalalay sa isang bagay, ang kakayahang tumugon. Kapag ang mga nerve ay tumutugon at ang mga tissue ay malusog, ang katawan ay nararamdamang buhay at konektado. Kung wala ito, nagkakaroon ng paghinto at kasama ng paghinto ay ang pagkawala ng pakiramdam at paggana. Ang pelvic region ay hindi exempted dito. Nakasalalay ito sa matatag na nerve signaling at malusog na tissue upang gumana ng maayos, at isa sa pinakasimple at pinakanatural na paraan upang isulong ang kritikal na koneksyon na ito ay sa pamamagitan ng katamtaman at regular na pag-aalaga sa sarili. Sa tuwing ang isang babae ay nagkakaroon ng orgasm, nagtitrigger siya ng isang malakas na neurological event at isang bugso ng daloy ng dugo sa kaloob-looban ng pelvic region. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang masarap sa pakiramdam. Ito ay nagsisilbing panggising na nagpapanatiling aktibo sa mga nerve pathway at nag-iengganyo sa pag-aayos ng tissue. Ang bugso ng sensasyon at sirkulasyon na yon ay higit pa sa isang panandaliang sandali. Naghahatid ito ng oxygen, nag-aalis ng metabolic waste at pinaliliguan ng mga cell sa kung ano ang kailangan nila upang gumaling muling mabuo at umunlad. Kung wala ang aktibidad na ito, ang microenvironment ng pelvic area ay nagiging matamlay. Sa paglipas ng panahon, ang mga tissue ay nagiging hindi gaanong tumutugon, mas madaling mamanhid, at ang mga nerve ending na nagbibigay ng kasiyahan at nagsesenyas na puno na ang pantog ay maaring pumupurol. Naaalala ko ang isang pasyente, si Gineng Santos, isang marangal at aktibong babae na 72 taong gulang mula sa isang subdivision sa Quezon City. Namuhay siya ng buo, ngunit lumapit sa akin na nagrereklamo ng mga banayad na pagbabago na hindi niya lubos maipaliwanag, isang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa kanyang katawan, nabawasang sensasyon at pagkawala ng enerhiya na hindi niya maalis. Ang mga resulta ng kanyang pagsusuri ay hindi nagpakita ng anumang malaking sakit. Sa halip, itinuro nito ang mahinang sirkulasyon sa pelvic at mga unang senyales ng nerve desensitization. Nagtulungan kami upang bumuo ng isang simple at magalang na routine ng pag-aalaga sa sarili, at sa loob ng ilang buwan iniulat niya na mas nararamdaman niyang buhay, mas tumutugon at mas tulad ng dati. Ang kanyang katawan ay hindi sumuko sa kanya. Kailangan lang nitong maalala kung paano makiramdam. Ang prinsipyong ito ay isang bagay na nararapat malaman ng bawat babae. Ang stimulasyon ay buhay. Kung walang regular na aktibidad, kahit ang mga pinakasensitibong sistema ay nagsisimulang humina. At habang ang pag-aalaga sa sarili ay isang bahagi lamang ng pagpapanatili ng sensasyon, ito ay isang natatanging nakatutok at makapangyarihang paraan para sa pelvic region. Pinapanatili nitong aktibo ang mga nerve, tumutugon ang mga tissue, at dumadaloy ang dugo kung saan ito pinakamahalaga. Ngunit gaano man kalakas ang mga benepisyong ito, mayroong isang mas malalim na panganib na hindi nakikita ng karamihan sa mga babae. Isang nakatagong kapalit na tahimik
na nabubuo kapag ang pribadong gawin na ito ay dinadala sa hindi malusog na kalabisan. At ang pag-unawa sa panganib na iyon ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-unlad at paghihirap habang lumilipas ang mga taon. Pag-usapan natin iyan, ang nakatagong kapalit. Kapag ang routine ay naging kalabisan at nawala ang balanse. Sa medisina, may kasabihan akong madalas ibahagi sa aking mga pasyente. Anumang bagay na nakakagaling ay maaari ring makasama kung labis. Ito ay isang aral na hindi naririnig ng maraming kababaihan pagdating sa pag-aalaga ng kanilang pelvic health. Ang regular na pag-aalaga sa sarili ay maaaring maging isang makapangyarihang kakampi. Ngunit kapag lumampas ito sa linya, patungo sa kalabisan o sa pilitang paggawa, maaari nitong simulang sirain ang mismong mga sistemang dapat nitong protektahan. Nakalulungkot madalas ko itong nakikita, mabubuting babae na may mabubuting intensyon na hindi sinasadyang sinasaktan ng kanilang sarili sa pamamagitan ng sobrang paggamit at kawalan ng balanse. Kapag ang masturbasyon ay nagiging sapilitan o sobrang dalas, naglalagay ito ng bigat sa nervous system at sa mga kalamnan ng pelvic. Ang katawan na umuunlad sa ritmo at pahinga ay nagsisimulang mapagod. Sa halip na hikayatin ang sirkulasyon at lakas, ang labis na aktibidad ay maaring humantong sa pamamaga, pagkapagod ng kalamnan at sa huli panghihina ng mga tissue na sumusuporta sa pag-ihi at sexual na paggana. Sa ilang mga kaso, ang mismong mga nerve na nagbibigay ng sensasyon ay maaring maging sobrang stimulated o desensitized na nagpapapurol sa kasiyahan at nagpapabagal sa mga natural na reflexes na dating gumagana nang walang kahirap-hirap. Naaalala ko ang isang pasyente si Jeanine Reyes, isang malakas at masiglang babae mula sa Davao na nasa kanyang 60s na. Naging relihiyoso siya sa araw-araw na pag-aalaga sa sarili, naniniwalang mas marami mas mabuti. Noong una nakaramdam siya ng sigla, ngunit unti-unti, napansin niya ang isang kakaibang pagbabago, nabawasang sensitivity, hirap sa pelvic, at isang matagal na pakiramdam ng pagod na hindi nawawala. Ang kanyang kaso ay hindi tungkol sa hiya o kahinaan. Ito ay tungkol sa hindi pag-unawa sa mga limitasyon ng katawan. Nang matulungan namin siyang makahanap ng isang mas malusog na ritmo na isinasama ang pahinga at pakikinig sa natural na mga senyales ng kanyang katawan, nagsimula siyang mabawi ang sensitivity at balance na akala niya ay nawala na magpakailanman. Ang balanse ang pundasyon ng pangmatagalang kalusugan. Ang pagiging katamtaman ay gumagalang sa pangangailangan ng katawan para sa stimulasyon at para sa paggaling. Kung wala ito, kahit ang mabubuting gawi ay maaaring maging tahimik na pasanin. Ang tunay na pag-aalaga sa sarili ay nangangahulugan hindi lamang ng pagkilos, kundi ng pag-alam kung kailan magpapahinga, kailan makikinig, at kailan hahayaan ang katawan na ganap na manumbalik. Lalo na pagkatapos ng edad 60, ang focus ay dapat lumipat mula sa intensity patungo sa sustainability, banayad na pag-aalaga sa halip na palaging paghingi. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng nakatagong panganib ng kalabisan, may nananatiling katotohanan na mas nakapagbibigay inspirasyon. Kapag maayos na balanse ang regular na pag-aalaga sa sarili, ay nag-aalok ng mga benepisyo na higit pa sa pelvis lamang. Umaabot ito sa inyong pagtulog, sa inyong stress levels, sa inyong enerhiya, kahit na sa inyong emosyonal na lakas. At iyon ang mas malawak na regalo, ang hindi nakikitang tulong sa inyong buong kalidad ng buhay na nais kong ibahagi sa inyo. Ang regular na pag-aalaga sa pelvic ay nagpapabuti rin ng tulog. Nagbabawas ng stress at nagpapanatili ng sigla sa sexualidad. Sa lahat ng aking mga taon ng pagtatrabaho, sa mga kababaihang higit sa 101 katotohanan, ang naging mas malinaw. Kaysa dati ang pag-aalaga sa inyong pelvic health ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit o hirap. Ito ay tungkol sa mas magandang pakiramdam araw-araw.
Paggising na may mas maraming enerhiya paggalaw, sa inyong araw na may mas maraming kumpiyansa at pagdanas ng mas malalim na pakiramdam ng sigla. Ito ay hindi isang abstraktong konsepto. Ito ay isang tunay at nasusukat na pagpapabuti sa inyong kalidad ng buhay na nagmumula sa simpleng pagpapanatili ng isang malusog na pelvic region. Para sa marami sa aking mga pasyente, ang pinakanakakagulat na benepisyo ng regular na pag-aalaga sa pelvic ay ang mas mahimbing na pagtulog. Ang paglabas ng mga hormone tulad ng oxytocin at prolactin sa panahon ng orgasm ay isang natural na pampakalma. Isipin ninyo na mas madaling makatulog, hindi nagpapagulong-gulong dahil sa stress o bahagyang hirap. Ito ay isang maliit, halos hindi napapansing benepisyo na nagbabago sa buong takbo ng inyong pahinga na tumutulong sa inyong magising na sariwa at handa para sa araw. Mayroon pa, ang regular na pag-aalaga sa pelvic ay may mahalagang papel din sa pagbabawas ng stress. Kapag ang inyong katawan ay nasa ilalim ng stress, hindi lamang ang inyong isip ang nagdurusa, ang buong sistema ninyo ay nawawalan ng balanse. Ang matagal na stress ay maaaring magpataas ng pamamaga sa katawan na nakakaapekto sa lahat mula sa inyong puso hanggang sa inyong mga kasukasuan. Ngunit kapag ginawa ninyong bahagi ng inyong routine, ang regular na pag-aalaga sa sarili, sinasabi ninyo sa inyong katawan na okay lang mag-relax, na magpakawala. Tinutulungan ninyo ang inyong nervous system na mag-reset at iyon ay humahantong sa isang natural na pagbaba ng antas ng stress. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Ang mga babaeng dati ay nakakaramdam ng palaging pagod, na laging kinakabahan, ay biglang nag-uulat na mas payapa ang kanilang pakiramdam. Bumaba ang kanilang stress levels. Nakakaramdam sila ng kapayapaan na hindi nila naranasan sa loob ng maraming taon. Isang pasyente ko si Aling Norma, isang 54 taong gulang na retiradong librarian mula sa Iloilo, ang nagsabi sa akin, "Hindi ko man lang namalayan kung gaano karaming tensyon ang dala-dala ko sa aking katawan hanggang sa nagsimula itong gumaan. Mas magaan ang pakiramdam ko hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. At syempre nariyan ang kalusugang sexual isa pang lugar kung saan ang regular na pag-aalaga sa sarili ay nagpapakita ng malalim na benepisyo. Maraming kababaihan ang naniniwala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko sa pagtatalik o kasiyahan, ngunit walang mas malayo sa katotohanan. Ang regular na pag-aalaga sa sarili ay tumutulong na mapanatili ang mga arousal pathway, panatilihin ang natural na lubrication at mapabuti ang pangkalahatang sigla sa sexualidad. Ang mga babaeng nagsasagawa ng isang balancing routine ng pag-aalaga sa sarili ay madalas na natutuklasan na bumubuti ang kanilang kapasidad para sa kasiyahan. Nababawi nila ang kumpiyansa na yakapin ang kanilang sensualidad nang may parehong kagalakan na mayroon sila noong kanilang kabataan. Ngayon, tulad ng nakikita ninyo ang pagpapanatili ng inyong pelvic health ay higit pa sa pagpapanatili sa inyong komportable. Pinapabuti nito ang bawat aspeto ng inyong buhay. Ngunit hindi ito laging tungkol lamang sa paggawa ng mga bagay ng tama. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang maaring mangyari kung pababayaan ninyo ito at kung paano ang maliliit na pagbabago ngayon ay maaring maiwasan ang malalaking problema bukas. Kaya ano ang susunod na hakbang na kailangan ninyong gawin upang matiyak na mananatiling malakas ang inyong pelvic health hanggat maaari? Iyan ang ipapaliwanag ko. Konklusyon, babala ng doktor, ang nakakagulat na epekto sa pelvic health ng mga babaeng araw-araw na nagmamasturbate at ang kapalit na kanilang binabayaran. Habang papalapit tayo sa mga huling taon ng buhay, madaling mahulog sa bitag ng pag-iisip na ang pinakamagagandang taon ay lumipas na. Ngunit ang totoo, ang inyong katawan ay maaari pa ring umunlad kung ituturing ninyo ito ng may pag-aalaga at paggalang na nararapat dito. At pagdating sa pelvic health,
Ito ay napakahalaga. Ang pagpapanatili ng isang regular na routine ng pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa hirap o sakit. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng inyong sigla, inyong kalayaan, at inyong kapayapaan ng isip. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kumpiyansa sa inyong sariling katawan. Alam na ang mga simpleng kilos na ginagawa ninyo ngayon ay magpoprotekta sa inyong kinabukasan sa pamamagitan ng pag-unawa sa malalim na epekto na maaaring idulot ng regular at balanseng pag-aalaga sa sarili. Mula sa pagpapalakas ng daloy ng dugo sa mga pelvic tissues hanggang sa pagpapalakas ng pelvic floor at pagpapabuti ng nerve sensitivity, maaari kayong magsimulang gumawa ng mas mahuhusay na pagpili para sa inyong kalusugan ngayon din. Ang mga maliliit at tuloy-tuloy na pagsisikap na ito ang susi sa pagpapanatili ng pelvic health sa katagalan at sila ang pundasyon ng isang malakas at aktibong buhay. Tandaan ang kahalagahan ng pagiging katamtaman. Ang sobra sa isang mabuting bagay ay maaaring maging mapanganib. Ito ay tungkol sa paghahanap ng malusog na balanse. Ngunit kasing halaga nito, gusto kong tandaan ninyo ito. Ang pag-aalaga sa inyong pelvic health ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Ang mga gawin na inyong binubuo ngayon ang huhubog sa inyong pakiramdam bukas sa susunod na taon at sa hinaharap. Kaya huwag hintayin na pilitin kayo ng mga sintomas. Huwag hintayin na maging hindi na matiis ang hirap. Kumilos na ngayon. Bawat hakbang na inyong gagawin upang mapanatili ang inyong pelvic health, bawat sandaling inyong ilalaan sa balansing pag-aalaga sa sarili ay isang pamumuhunan sa inyong kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan kayo ay malakas, may tiwala sa sarili at kayang mabuhay ng lubusan. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan at madalas ibahagi. Ang inyong kalusugan sa pagtanda ay hindi isang loterya. Ito ay salamin ng tuloy-tuloy at maingat na mga desisyon na ginagawa ninyo sa buong buhay ninyo at hindi pa huli ang lahat para magsimulang gumawa ng mas mahuhusay na pagpili. Ang kapangyarihan na impluwensyahan ang inyong kapakanan ay nananatiling matatag sa inyong mga kamay. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Maglaan ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan sa ating talakayan ngayon at marahil isang maliit at positibong pagbabago na plano ninyong gawin sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang kaalaman sa pagpapanatili ng inyong kalusugan at sigla. At pakiusap, ibahagi ang artikulong ito sa mga kababaihan sa inyong buhay, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan. Hikayatin sila na hawakan ang kanilang kalusugan sa kanilang sariling mga kamay. Dahil magkakasama, maaari nating basagin ang katahimikan at bigyan ng bawat babae ng pagkakataong tumanda ng may lakas, dignidad at sigla. Maraming salamat po sa inyong oras.